Mga kapatid, sa gabing ito, ang pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos ay may title na Total Commitment. Ang lahat ay magsabing Total Commitment. In the survey of churches and their successes in our modern society, one of the failures of churches in their answer to this survey, one of the main failures that they have is a lack of total commitment among their members. So, sa gabing ito, pag-uusapan natin mga kapatid, ang tungkol sa pagsunod sa ating Panginoon so that we can better serve God and we can better understand the roots of our faith. Alam ninyo sa ating paglilingkod sa butil na pananampalataya, walang magiging katagumpayan kung walang total commitment ang isa sa isang membro sa paglilingkod niya sa Panginoon. Ang lahat ay magsabing total commitment. Ang ating pag-iisip, the sum, the sum of the members' thinking is equal to the sum of the total amount of the success of the church. Kahit pa ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, kahit siya magagawa niyang lahat, ngunit kung walang commitment, total commitment, ang mga sumusunod sa Kanya, ang Panginoon ay wala ring magagawa. Nakatagumpayan sa ating kalagitnaan. Bakit? Because the Lord chose to do His work not through angels, but the Lord chose to do His work through people, through persons like you and me. So, sa paggawa ng Panginoon ng Kanyang gawain, ginagawa Niya ang Kanyang gawain hindi sa pamamagitan ng mga anghel, kundi sa pamamagitan natin. Kaya kung tayo ay walang total commitment sa pagsunod sa Kanya, magiging imposible na matagumpay ang kaharian ng Diyos sa lupang ito. Ngunit, nagpapasalamat tayo sapagkat napakaraming mga anak ng Diyos na ngayon ay lumalapit sa Kanya at ibinibigay ang kanilang total commitment na sumunod sa Kanya na anuman ang mangyari, sinasabi nila, Panginoon, totally committed po ako sa inyong gawain. Anong commitment sa Tagalog? Sa Bisaya, ang commitment is kaakuhan, no? Ano sa Tagalog ang commitment? Kayong mga Tagalog, meron bang makapagsasabi sa inyo kung ano ang commitment sa Tagalog? Wala, no? So let us just leave it as it is because I don't have a Tagalog English dictionary. Isipin na lang ninyo kung ano ang commitment. Okay. Si Alexander Solzhenitsyn, isang Russian historian, said of society. He said this of society. He said, we are in decline because people won't make a commitment. Sabi niya sa society natin, ito daw, society ito, hindi lumalago, nagpapaatras sapagkat ang mga tao ay walang commitment. Now, I will explain and elaborate what commitment is with regards to our worship, with regards to our following God, no? Sasabihin ko sa inyo, there are people that wants to be baptized here. Gusto nila, mga kapatid, maglingkod dito. Pabaptize, at dito na sila magsasamba. Ngunit hanggang doon lang, hanggang sa baptism lang. Wala silang commitment to the program of the church. Wala silang commitment sa evangelism program of the church. Wala silang commitment sa giving principles of the church. Wala silang commitment sa spiritual structure of the church. Ang sa kanila lang, basta ako'y nagsasamba dyan, kuminsan nandiyan ako Sunday, patapos inaangkin kong member ako ng Jesus Christ, tama na sa akin yon. They don't have any commitment. Hindi sila committed na through thick and thin, makikisama sila. Hindi sila committed na they have to support every program of the church being the foundation of the kingdom of God in propagating the gospel. Wala silang commitment na ganon. Basta ang sa kanila, just leave me alone, I'll just go to church, that's all. That is not a committed Christian. Ang commitment, mga kapatid, ay pagbibigay ng iyong sarili sa lahat ng bagay, sa bagay na pinasukan mo, lalo na sa kaligtasan.
This is often true of churches also, no? Churches today. There are many, many churches today that are like that. If we are going to serve the Lord, we have to be committed. First of all, you have to be committed in obeying His words. That's why ang emphasis ng Panginoon is always commitment. Why? Sabi niya, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do the will of my Father which is in heaven. When you do the will of the Father which is in heaven, then you have a promise to obey. When you have a promise to obey, you are committed. May commitment na ba kayo, mga kapatid? Ang lahat ay magsabing commitment. Okay. Sa ating pong pag-aral ngayong gabi ito, i-consider natin not only the biblical exhortation and example, but also the practical aspect of commitment. Alam niyo merong biblical exhortation and example about commitment, pero di lang yan ang ating pag-aaralan ngayong gabi ito. Ang pag-aaralan natin, lalong-lalo na, yung practical aspect ng ating commitment. Ang dictionary, Webster Dictionary, says of commitment. The dictionary says commitment is a promise to follow a certain course of action. Yan ang sabi ng dictionary. The dictionary says the meaning of commitment is a promise, isang pangako na sundin mo ang isang course of action. Okay? Commitment, therefore, in a natural sense, is, number one, keeping the promise. The Bible says, keeping the promise. Number two, completing the course. And number three, finishing the task without quitting. Yan, mga kapatid, ang ibig sabihin ng commitment sa natural sense. Okay? Susundin ba ninyo inyong pinangako? Ay, ibig sabihin, tutupad ba kayo sa inyong pangako? Noong kayo nagpabaptize, anong pangako ninyo? There is no baptism without repentance. What is repentance? Repentance is a promise that from now on, I will not follow my will, but I will obey your will. That's a promise. Lord, I promise. Minsan nanonood kayo ng TV, bago papasok ang commercial sa isang TV program, sasabihin ng host, I'll be back. Promise. Yes? You promised to God when you repented, Lord, from now on, I will follow a certain course of action. And this course of action is your way. I will follow you. I will not follow my will anymore. I will follow you. Are you keeping to that promise? Sinusunod ba ninyo ang pangakong yan? Sinusunod ba ninyo ang pangakong yan? Kikinig ba kayo ngayong gabi sa akin? Okay. Keeping the promise. What is the promise? Lord, I will complete the course of action. Itong aking daan na dinadaanan, Panginoon, tatapusin ko hanggang sa pagbabalik mo. Okay? Tatapusin ko, Panginoon, I will finish the task without quitting. I will not quit. Everybody says, I will not quit. Okay, I put words into your mouth. Now, I will let you promise that. Ang lahat ng sasabihin lang, hindi sila hihinto, tatapusin nila ang course of action na walang iba kundi ang daan ng kaligtasan, itaas ang kanilang kanang kamay. Ang iba sa inyo, nagtaas ng inyong kamay dahil nakita lang nyo, nagtaas ng kamay yung iba. Hindi ba ganon? Okay, ulitin ko ang aking question. Mga kapatid, ang lahat sa inyo na nakapromise na tatapusin ninyo ang daan na pinasukan ninyo sa kaligtasan na walang iba kundi ang pagsusunod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, hindi kayo hihinto at yan ay isang pangako, taas ang kanang kamay. Lahat sabay-sabay na. Praise the Lord. Nakakaunawa na ang ating mga kapatid dito. Okay. Now, we look at the natural definition of what commitment is. But as Christians, we need to go beyond the natural definition
and see what God wants of us. Tingnan natin ngayon, mga kapatid naman, kung ano naman ang gusto ng Panginoon sa atin. So, let us look at the biblical exhortation of Romans chapter 12, verse 1. Sinabi ng Romans chapter 12, verse 1, Therefore, I urge you, brethren, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Nakita ninyo when we dissect Romans chapter 12 verse 1 and put it into pieces and then analyze every word and every point that we get from Romans chapter 12 verse 1, these are the points that we get. Number 1, we are exhorted to present our bodies. Ang lahat ay magsabing, present your bodies. When you present your bodies, that means you say, Lord, here is my body. Everybody say, Lord, here is my body. Lord, here is my body. I offer it to you. For what? The next point that we see in Romans 12:1 is our bodies are going to be a living sacrifice. Alam ninyo mga kapatid, sa Old Testament, pagka nagbigay ka ng sacrifice, ang dadali mong sacrifice ay isang katawan, hindi ng tao, kundi katawan ng isang hayop. Now, you present the body of that animal to the priest. What will the priest do? Ang gagawin ng saserdote, kukunin yung ini-offer mo na hayop, yung katawan niya kukunin, dadalhin sa altar of sacrifice. Yung altar of sacrifice, may 4 na sulok. Tapos, sa 4 na corner na yan, merong 4 na sungay. Tapos, ihihiga doon ang katawang yon ng hayop na dinala mo, yung 4 niyang paa towards the 4 direction of the 4 corner of the altar of sacrifice. Tapos itatali yon sa 4 na sungay. Kaya pagka in-offer mo isang bagay, hindi na niya magagawa pa ang nais niyang gawin. So when you follow the Lord Jesus Christ, you repented of your sins. Sinabi mo, Panginoon, I am offering my body as a living sacrifice. Nakatali na ako sa altar of sacrifice. Do what you want to do with this body. Okay? Magagawa ninyo yan. Para anuhin ng Panginoon, when you offer your body as a living sacrifice, anong gagawin niya? Gagawin niyang, sinabi ng Romans 12:1, gagawin niyang holy and acceptable to God. Tingnan ninyo mga kapatid. Pagka hindi mo inaalay sa Panginoon yan, ikaw ang gumagamit niyan, karamihang panahon, ang pagkagamit niyan, hindi sa kabanalan. Hindi kaaya-aya. It's not acceptable to God ang pagkagamit niyan. Sa karumihan ginagamit, sa makalamang pamamaraan ginagamit. Ngunit pagka yan ay inialay sa Panginoon, gagawing banal ng Panginoon at yan ay maging kaaya-aya sa kanyang harapan. Now, what does the Bible say after that? Sinabi niya, pagka nangyari na ito, you have presented your body, it is a living sacrifice, it's made holy and acceptable to God, that is already your reasonable service. Yan na ang paglilingkod mo na karapat-dapat sa harap ng Diyos. So without this offering of ourselves to God, without our commitment to offer ourselves to God to follow this course of action, which is the action of being holy and acceptable to God, wala tayong service sa Panginoon. You cannot come and raise your hands here. You have no right to do that. Alam ba ninyo, wala kayong karapatang magtaas ng inyong kamay kung hindi pa kayo nag-offer ng sarili ninyo sa harap ng ating Panginoon?
Walang karapatan ang sinuman na magtaas ng kamay at magpuri at pagkatapos ay magsamba sa buhay na Diyos pagka siya ay hindi pa nagbigay ng commitment na Panginoon, iyon na po ang katawang ito at kayo ay nasa sa akin. Gawin ninyong banal. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa katawan ko. Ako ay susunod sa inyong kalooban. Without that commitment, you don't have the right to raise up your hands and then look up into heaven and say, I worship you. You have no right to worship Him. You are still alienated from the life of God. Ikaw ay hiwalay pa sa buhay ng Diyos. Ano ang karapatan ng isang makasalanan? Ang karapatan ng isang makasalanan ay yumuko at magsisi ng kanyang kasalanan at humingi ng kapatawaran. Ano ang karapatan ng isang anak ng Diyos na nag-alay na ng kanyang sarili? At pagkatapos, siya ay nangako ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang karapatan niya ay tumingala sa langit at pagkatapos, mga kapatid, magtaas ng kamay at magsabing, Aba, Ama. Hallelujah. You have the right as a child of God. Okay. Present your bodies. Pag-uusapan natin ito. Present your bodies. The Greek word for present here literally means to place beside. To place beside. Yan ang Greek meaning ng present. To place beside. It therefore urges us to be totally yielded to God. Itabi mo yung katawan mo. Pagka may binibigay kang isang bagay, tinatabi mo yun. That is reserved for somebody. Para sa kanya lang yun. So, when we present our bodies, that means we place it beside for God. The word is used of the animal sacrifice that I just said in the Old Testament that were brought to God. We are exhorted to present ourselves at God's altar, totally yielded to Him. The action of bringing the animal was voluntary. Ngayon, ang pagbibigay naman ng iyong katawan sa Panginoon, hindi naman sa pilitan. Yan ay bibigay mo na kusang loob sa Kanya. Praise the Lord. Sa Old Testament, ang pagbibigay ng katawan ng isang hayop sa animal sacrifices sa Old Testament, dinadala yon, hindi pinipilit yung may-ari nun, dinadala yon na kusang loob at nilalagay sa altar na kung saan ito ay pinapatay. So, trusting God means getting rid of self-dependence. God wants to keep us in a state of dependence upon Him, not upon ourselves. We are to rely on Him, not trusting in our own understanding. He has a plan for our lives, our church, our nation, even the whole universe. May plano na ang Diyos. Kaya, pagka ikaw ay committed sa Panginoon, hindi ka na dependent sa sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na dependent. You are not dependent upon your own understanding. You are dependent upon God. Sa Kanya ka na umaasa. Sa lahat ng mga gagawin mo, unang-una, iniaasa mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. Pagkatapos, bibigyan ka ng lakas upang gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Mga anak ng Diyos, pagka ba tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ipagagawa na natin sa lahat, ang lahat ng bagay sa Panginoon na dapat natin gawin. Alam niyo, you must know that. You must know that when you are fully dedicated to God, and you are dependent upon Him, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay paggagawa mo sa Diyos. Kahit na yung pagbubunot sa bahay ninyo, kahit na yung paghugas ng plato, ng pinggan, kahit na yung paglalaban ng baro ninyo, kahit na yung pagpasok ninyo sa trabaho, kahit na yung mga business transactions ninyo, iniaasa ba ninyo sa Diyos yan? Amen. Iniaasa ninyo na Kanyang gabayan. Ngunit, ipinagagawa ba ninyo sa Kanya? Hindi. Ipinagagawa ng Diyos sa inyo. Praise God. So, ang ginagawa ng Diyos, pagka tayo committed sa Kanya, ginagabayan tayo ng lahat ng dadaanan natin, yan ay isang daang matuwid at tayo malalayo sa anumang kapahamakan. Sapagkat may paggabay siya sa ating buhay. Ngunit tayo ang gumagawa. Alam niyo mga kapatid, kung minsan nami-misunderstand na maraming Kristiyano yan.
Umaasa na ako sa Diyos, kaya nandun na lang siya sa bahay, huminto na siya sa kanyang trabaho, at sinasabi niya, ang Diyos na magbibigay ng pera sa akin, kasi ako ay gumagawa naman sa kanyang kalooban. You don't expect God to do your work for you. Kung ang Diyos ang gumagawa ng trabaho mo para araw-araw, ang Diyos ang magsusweldo. Siya ang kukobra sa sweldo mo doon sa kumpanya ninyo. No, you don't expect God to do that. You have to do the work, but the strength comes from Him. The wisdom comes from Him. When you have a business transaction, the wisdom comes from God. Kaya hindi napapalpak yung business transaction mo, hindi ka nalulugi sa anumang ginagawa mo, sapagkat may paggabay ang Diyos sa lahat ng mga plano sa buhay mo. Okay, our bodies are not only presented unto Him, they are living sacrifice. That means we no longer have to offer animal sacrifices to God. But God does demand sacrifices of a different nature. Kaya lumalapit ngayon sa templo ng Panginoon, hindi na tayo nagdadala ng katawan ng isang hayop. Anong dinadala natin? Sariling katawan natin. Lord, here is my body. Hallelujah. Here is my hands. Here is my everything. That's why kung talagang istriktuhan lang mga kapatid, na susundin natin ang talagang pamamaraan ng Diyos, and God's willing, we will do that. Kailangan ang ini-offer ninyong katawan sa Kanya, hindi marumi. Walang mancha. Walang kulubot. Walang anumang masasaway mo sa katawang yan. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, sa Old Testament, there are laws of sanitation. Now, when you present your bodies as a living sacrifice, that's not your body anymore. When you were baptized in the name of the Lord, you received the baptism in the Holy Ghost, that body is not your body anymore. That's the body of the Lord. 1 Corinthians chapter 6, verse 19, anong sinabi niya? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, and that the Holy Ghost dwells upon you, or in you? You are not your own, you are bought with a price. Hindi na kayo sa inyong sarili, kayo ay binili sa pamamagitan ng isang halaga. Kaya luwalhatin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Hindi na sa inyo yan. So when we come and offer our bodies unto Him, our bodies must be presentable. Hindi na tinitingnan ng Panginoon kung ano tsura natin. Wala na roon ang Panginoon. Sapagkat we are all created in God's image. Ngunit ang tinitingnan ng Panginoon, na ang katawang yan, inialay na, sapagkat sa Kanya yan, ibinigay sa iyong pangangalaga ngayon. Aalagaan mo bang mabuti ang katawan ng ating Panginoon? Pababayaan mo bang bumaho yung katawan ng ating Panginoon? Mabaho ba ang paa ni Jesus Christ? Yung tenga ni Jesus Christ, mabaho ba? Yung bibig ni Jesus Christ, mabaho ba? Yung kilikili ni Jesus Christ, mabaho ba? Hindi. Are you committed to that? Ang katawan ba ni Jesus Christ, presentable ba? Kayong mga lalaki, kailangan magpagupit naman yung iba sa inyo. Kung magpapagupit naman kayo, yung bang kapag tiningnan kayo, nakikita si Jesus Christ sa inyo? Hindi ang sanlibutan na nakikita sa inyo. Hindi yung 7-7, tapos ang haba dito, tapos wala dito, tapos haba dito, mga kapatid. Pag tiningnan mo, parang sparrow. Hindi yun kalooban ng Diyos. Kailangan pagka kayo ay nag-present sa sarili ninyo, yung kaaya-aya. That's why anong sinabi niya? Holy, acceptable unto God. Okay, I present my body. Lord, here is my body. The question is it acceptable? Tinatanggap ba ng Panginoon? Iba yung nagdadala ka ng isang kaloob, ano? I bring you a gift. Okay, Mayor, I came to your office and I'm bringing you a gift. Binigay mo sa kanya yung gift. Nagbigay ka nga ng gift. Ngunit, ang tanong dito, tinanggap ba ni Mayor? Kaaya-aya ba? Baka tinanggap lang sa harapan mo, pagtalikod mo, binasura na. Sapagkat hindi kaaya-aya. Kaya tayo, pagka tayo lumalapit sa harapan ng Diyos, upang tayo ay pagpalain at matanggap natin anumang bagay na kailangan natin, kailangan tayo ay kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Diyos pagka tayo ay nagpipresent ng ating sarili sa Kanya. Mahina na yung amen ninyo, sapagkat baka hindi tinutupad ang bagay na ito sa ating panambahan dito. Tinutupad ba natin ito, mga kapatid? Do you make
especially laid course or course of action na pagpunta ninyo rito, mga kapatid, presentable kayo. Huwag mo sabihin, do not make an excuse that you are poor. That's why you cannot buy you a pair of clothes na acceptable sa harap ng Diyos. When I say, dito sa ating pagsamba, hindi pwede yung tsinelas, I am not discriminating the poor. I am teaching them how to worship and be acceptable before God. Hallelujah. So that they coming to the temple of God, ang kanilang pagpunta ay hindi maging sayang. Sapagkat ang Diyos ang tinatanggap niya, yung acceptable na pagsamba lamang. Ngayon ang ginagamit natin, bilang alay sa Kanya, hindi na katawan ng hayop. Ang ginagamit natin, yung katawan natin, Lord, here is my body. It is a living sacrifice. It must be holy and acceptable before you. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ano kaya mga kapatid ang isipin ninyo pagka tumayo ang pastor ninyo rito, nakakamisita lang, pagkatapos nakatsinelas, mangangaral sa inyo, hindi pa nanutbras, medyo mabaho pa yung kilikili ko. What do you expect, God? To look at me and say, I approve of you as my ambassador for souls? Kahit kayo siguro, ikahihiyan ninyo ako, di ba? Oh. Hindi lamang ganon sa paningin sa Diyos sa akin. That's not only God's demand for me, that is also God's demand for you. So inialay natin sa Kanya ang pinaka first class. Kaya bawat pagpunta ninyo sa bahay-sambahan, kailangan first class kayo. First class, lahat ng magagawa ninyo. First class kayo. Naligo ba kayo bago kayo pumunta dito? Mabango ba kayo bago kayo pumunta dito? Pastor, wala akong pabango. Humingi ka sa Panginoon. Magpabango ka during service lang. Ito, ginagamit kong pabango ito during service lang. Bakit? I present my body to the Lord. Para sa Kanya ito. Hindi para sa inyo ito. Para sa Kanya ito. I respect you, Lord. I worship you, Lord. My body is a living sacrifice before you, Lord. Hallelujah. A living sacrifice. Hebrews 13:15 tells of the sacrifice of praise. And then verse 16 speaks of the sacrifice of doing good and sharing our possessions. 1 Peter 2:5 speaks of other sacrifices that we must offer unto God. Napakarami dito, mga kapatid. Ilan yung katawan natin as a living sacrifice. Ang iba sa atin, nasanayan na natin sapagkat tayo ay laborer. Nasanayan na natin na matulog tayo, hindi naliligo, pawisan tayo, pagbangon natin, yung sinuot natin kahapon, Lunes, yung siya rin susuot natin sa Martes. Pagkatapos, mga kapatid, hindi tayo naligo, pasok naman tayo sa trabaho natin, kung ano sinuot natin sa Martes, yun din ang isusuot natin sa Miyerkules. Nasanayan na natin yun, sanay na tayo sa ganon. At isang sacrifice para sa iyo ang maligo. But because it is a sacrifice, you must do it. Your body is already a living sacrifice. Lord, para sa iyo, Thursday, kahit ako'y nilalagnat pagka maligo ako, maliligo ako ngayon para sa iyo ito. Sacrifice ko ito para sa iyo. For me, to go to the shower twice a day is not a sacrifice. It's a pleasure. Para sa iba, sacrifice yan. You must make that extra sacrifice for God. Pagka nangangaral ako ng ganito, hindi kayo masyadong kumikibo. Tinatamaan ba kayo? Amen? Tinatamaan ba kayo, mga kapatid? Akala ninyo, ano lang pagsamba sa harap ng Diyos. Ngayon, alam na ninyo kung paano yung harapin ng Panginoon. No wonder some of your prayers are not being answered. Because when you face God, you don't know what God wants of you. Nakatalikod ang Panginoon sa iyo. Panginoon, anak mo naman ako. Nagbibigay naman ako ng tithes ko. Lahat-lahat ginagawa ko naman. Pero hindi ka naman pala acceptable sa harap niya. Sapagkat you are disrespecting the body of the Lord. Your body is the body of the Lord. Do not disrespect it. You must respect that body. Lagaan mong mabuti ang katawang yan. Hindi na sa iyo yan. Sa Panginoon na yan. Hallelujah. So in Romans, we are exhorted to present our bodies as a living sacrifice. In the Old Testament, when someone offered an animal sacrifice, they gave up all rights to it. Wala na tayong karapatan pa sa katawang yan.
Wala na tayong karapatang dumihan pa yan. Wala na tayong karapatang gawin pa ang hindi kaibig-ibig sa katawang yan. You give up all your rights. Tanan nimo nga rights, tanan nimo nga katungod, imo nang gi-give up sa dihang ikaw na himong usa ka buhi nga halad sa atubangan sa Dios. Wa na jud kay katungod bisan gamay. Naunawaan ba ninyo ang Tagalog, mga kapatid ko dito sa Davao? Lahat ng nakakaunawa ng Tagalog ay magsabi ng praise the Lord. Alam ninyo, kailangang ang mental natin ay isaayos na natin sa arrangement na ginagawa natin sa gabing ito sapagkat sinishare natin ang mensaheng ito sa buong Pilipinas. So, our message is not just on the 8 corners of this church. Our message is being shared all over the Philippines and all over the world. Kahit sa Amerika, itong mga mensaheng ito, naririnig na ng ating mga kapatiran doon. Hallelujah! So, we are to present ourselves in this way, totally giving up our rights, no longer having any call on our own life, but being totally committed to God. The difference being that, unlike the animal, we are still alive. The animal sacrifices, the animal is killed, but we are still alive. We do not die literally, but rather die to self, rather die to our own likings. We die to our own likings. We die to our own self, thereby putting themselves or ourselves at God's disposal to be used by Him. Pagka namatay ka na sa sarili mo, ang Diyos na ang siyang gagawa ng lahat ng kagustuhan niya sa katawan mo. Sapagkat hindi mo na magagawa ang kalooban mo, kundi kalooban na ng Panginoon. Holy and acceptable to God. Sino rito ang gusto na maging banal ang kanyang sacrifice? At ito ay kaibig-ibig tinatanggap ng Panginoon na bawat pumunta ka rito sa kanyang banal na templo, magsasamba ka. Alam mo, paglabas mo, tinanggap ng Panginoon ang lahat ng usok ng iyong pagsamba. Sinong gustong makaranas ng lahat ng ginagawa niya, tinatanggap ng Panginoon? Pagpalain kayo ng Panginoon, yan ang karapat-dapat sa mga anak niya. We are to be holy and pleasing to God. The Jews were not only to offer a sacrifice that had a blemish upon it. It was to be perfect. Kailangan ng mga Hudyo, pagka nagdala sila ng hayop, talagang walang blemish, wala talagang masasaway. Hindi bulag, hindi payat, walang sakit. Kailangan perfect ang kanilang dinadala sa harap ng ating Panginoon. Doon pa sila tatanggapin. It's one thing to offer a sacrifice, and it's one thing to be acceptable to God. Siguro sacrifice na tayo ng sacrifice. Ngayon siguro Thursday, napakarami rin nagsasamba. Sunday, ganun din. Napakarami na nag-o-offer ng sacrifice. The question is, are they acceptable to God? The question is, are we acceptable to God? Tinatanggap ba ng Panginoon ang ating pagsamba sa Kanya? Kung hindi natin alam ang pag-uugali ng Diyos, ang pagsamba natin ay masasayang lamang bumabalik sa ating harapan. Hindi pumapasok sa Kanyang harapan at hindi kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya wala tayong pagpapala. Mga kapatid, pagka tinatanggap naman ng Diyos ang ating mga pagsamba sapagkat ito ay banal at kaaya-aya at acceptable sa Kanyang harapan, paglabas mo araw-araw ay may pagpapala na dumarating sa buhay mo at nararamdaman mo ang kamay ng Diyos nasa sa ibabaw ng buhay mo. Now, this shows clearly God's part in the whole process, no? We cannot be clean unless God cleanses us. When He has cleansed us, we can live for Him and glorify Him in our bodies. Hindi tayo magiging malinis kung hindi tayo lilinisin ng Panginoon. Paano tayo lilinisin ng Panginoon? Ipailalim tayo sa shower, tapos lilinisin tayo? Hindi. Lilinisin tayo niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sinabi ng Panginoon sa mga apostoles, "You are cleansed through the words that I have spoken unto you." Malinis na kayo dahil sa mga sinalita ko sa inyo. Ang nakakalinis ay ang mga salita ng Panginoon. Lalo na pag sinusunod natin yan, lilinisin tayo in and out. Sa loob at labas, malilinis tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nakakalinis ng ating isipan, nakakalinis ng ating puso, nakakalinis ng ating pananalita, nakakalinis ng ating kilos, nakakalinis ng ating espiritu, at nakakalinis ng ating katawan. Nililinis ng salita ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay.
Then, kung malinis na tayo, sapagkat nilinis tayo ng salita ng Diyos, we can glorify Him. Maluluwalhati na natin siya. Malinis tayo sa Kanyang harapan. We are to be committed unto God, but more, we are to live for Him in such a way that He will be glorified. Kailangan di lamang tayo committed sa Kanya, kundi mamuhay tayo na siya ay naluluwalhati. Naluluwalhati ba ang Diyos sa inyo? Naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay ninyo? Kaya kailangan yung mga anak ng Diyos na namumuhay sa labas, matagumpay kayo. Kailangan matagumpay kayo sa lahat ng area ng buhay ninyo. Sapagkat ang tagumpay ninyo ay nakakaluwalhati sa Panginoon. Kayong mga estudyante, nag-aaral kayo sa mga paaralan, kailangan number 1 kayo. Kung di man kayo maging number 1, at least number 2 kayo. Sapagkat kung number 1 kayo sa paaralan ninyo, you excel in your academic achievements, then you are glorifying God. Sino ba yung batang yan? Ako, Jesus Christ member yan. Niluluwalhati mo ang Panginoon. When you have a business adventure, or you have a business endeavor, and then you excel, tapos lumalago ka, nagiging prosperous ka, yan ang dalangin ko, you are glorifying God. Hallelujah! Hallelujah! Pero, may business endeavor ka pagkatapos you didn't sell out, but you went bankrupt. Gusto mo pa, pero wala na. Na-bankrupt ka. Sabi ng demonyo, tingnan mo, anak ka kasi ng Diyos maging anak ka ng demonyo kung di ba lumago ka. Hindi ba naluluwalhati ang Panginoon? So sa lahat ng pasukan mo, iyang lahat, mga kapatid, kailangan pangunahan ng ating Panginoon. Huwag kayong uuna na wala ang Panginoon sa buhay ninyo. Kailangan matagumpay kayo. That is part of glorifying God. Let's glorify God. Kung ang ministry ninyong pastor pabagsak, am I glorifying God? Kung ang ministry natin ngayon, nasa balong-balong tayo hanggang ngayon, am I glorifying God? Hindi. Tapos dumadami na yung puting buhok na yung pastor. Baka naririto kayo, lalo akong humihina. I don't think God can be glorified in a ministry like that. Pero nakikita naman ninyo mga kapatid, bawat araw, bawat buwan, bawat taon, naluluwalhati ang Panginoon sa ating paglilingkod dito. Everybody say, praise the Lord. Now you take a cue from that example that I gave and apply it individually in your lives so you may glorify God. Glorifying God is not just raising your hands and say, praise the Lord, hallelujah. Hindi lamang ganun pag-glorify sa Panginoon. The way you dress, you are glorifying God. Are you glorifying God the way you dress? The way you act? The way you live? Your lifestyle, are you glorifying God? Are you glorifying God in your music? Niluluwalhati ba natin ng Diyos sa ating musika? Anong klaseng music nasa sa bahay ninyo? Meron pa ba kayong record bar dyan na puro mga makasandibutang awit, lambada? Meron pa ba? You're not glorifying God. You're glorifying the devil. Meron pa ba kayong babasahin sa bahay ninyo na hindi nakakalugod sa Diyos? May mga binabasa pa ba kayong mga malalaswa, mga bomba na mga comics o anumang mga babasahin dyan? Mahilig ba kayong magbasa ng Abante? You are not glorifying God. You're glorifying the devil. Kailangan sa lahat ng area ng buhay natin, let's glorify the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Some people think that they are holy when they are old-fashioned. Old-fashioned masyado. Kala nila yun ay acceptable sa harap ng Diyos at kala nila yun nakakaluwalhati sa Panginoon. Nagbabaro yung mga babae nila. Ang puti ng baro hanggang dito. Magputi dito. Tapos mga kapatid, talagang uniforme talaga yan. Pagka lumalakad sa highway, sa daan, naghahawakan pa ng kamay yan. Tapos tinitingnan sila ng mga tao, kinakantsawan. Parang galing sa planetang Mars. Hindi naluluwalhati ang Diyos. Bagkus ang Diyos ay kinukutya ng dahil sa kanila.
Amen. Being old-fashioned does not glorify God. And being ultra-modern does not glorify God either. Meron namang mga Kristiyano, masyado namang ultra-modernistic. Lahat yata ng mga fashion sa sanlibutan sinusunod. Kung titingnan mo, hindi mo masasabing ito ay anak ng Diyos. Ito siguro ay anak ni Jezebel. Amen? Iksi-iksi ng baro naman. Kung paano naman mataas masyado yung baro ng isa, ito naman isa, ang baro naman hanggang dito. Hindi naluluwalhati ang Panginoon dyan. Kailangan pag tiningnan tayo, mga kapatid, we are neither. Kailangan pag tiningnan tayo, nasa kalagitnaan tayo ng kalooban ng Diyos, sasabing, ito ay Kristiyano. Maliwanag siya para sa akin. Isa siyang example para sa akin. And God is glorified. Everybody say, praise the Lord. So, being holy and acceptable to God, being pleasing to God is what we have to strive for. We are to be holy and pleasing to God. The Jews were not allowed to offer a sacrifice that had a blemish upon it. It was to be perfect. Then, that is the way to glorify Him. We are to be committed unto God. It is also pleasing to God in that He saved us to sanctify us and to restore us. As we therefore offer ourselves as a living sacrifice, we fulfill the plan of God in our lives. Yung plano ng Diyos natutupad sa buhay natin pagka tayo ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Now, you strive for that. That must be the lifestyle of those that follows Jesus Christ. Tayong lahat sa butil na pananampalataya, kailangan ganun ang uri ng ating pamumuhay. Sapagkat tayo ay pinili upang maging liwanag ng sanlibutan ito. Tinitingnan tayo ng napakaraming tao. Nakita ninyo mga kapatid, tayo ginagawang liwanag. Amen? Sabi niya, you are the light of the world. Hindi kayo tinatago sa ilalim ng isang gantangan. Hindi kayo tinatago sa ilalim ng isang taguan. Kayo ay liwanag ng sanlibutan. Nakikita ba ninyo tayo liwanag ng sanlibutan? Nakikita tayo sa TV. Kayong lahat dito nakikita sa TV. Bakit tayo pinakikita ng Panginoon? Sinasabi ng Panginoon, ayan ang mga liwanag ko. Sundin ninyo yan. I'm being shown on TV. Napakarami ng mga ministries dito, they are aspiring to go to the television ministry. But God has not given them the ability and the blessings to do so. Why are we given that ministry when we are considered to be a church of the masses, a church of the poor? Bakit tayo binigyan ng abilidad? Sapagkat tayo napili ng Diyos at sinabing kayo ang gagawin kong liwanag, ipakikita ko kayo. Hindi ko kayo itatago sa katitipan, ipakikita ko kayo. Kaya pinakikita tayo ng Panginoon pagkat dumaan ang television camera sa inyo at kayo ay nakikita sa buong Pilipinas. Nag-glorify ba ang Panginoon sa mukha ninyo? Ay ba sa inyo, pagka dinadaanan ng television camera, mga kapatid, walang kasaya-saya. Ay ba yata sa inyo, di pa nang hilamos, dinaanan ng TV camera. Amen? You must at least exude the light of God in you. At least nag-glorify din naman siya sa mukha natin. Pastor, hindi ko na po mauulit yung mukha ko, hindi ko na po ma-change yung mukha ko. You don't have to change your face. Ang kailangang ma-change sa iyo, mga kapatid, yung espiritu na nasa sa iyo. Hallelujah. Kung ako ay dapat mag-glorify sa Panginoon, pagka ako'y nakita, sasabihin nila, nako, yan ang gusto kong maging mukha. Mga mukha, maliliwanag ang mga mukha ng mga anak ng Diyos. Amen. Let's glorify God. Luwalhati natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, pinag-aaralan natin dito kung ano ang acceptable sa Kanya, kung ano ang kaya-aya. God does not demand that we make sacrifices. He demands that we become a sacrifice. Hindi siya nagdidemand na tayo ay gumawa ng mga sacrifices, kundi ang demand niya, tayo ay maging sacrifice. Alam ninyo, ang pagiging malinis at i-maintain ang kalinisan, that's a sacrifice. That's a sacrifice. To clean your house every day, i-maintain mo yan na malinis, orderly palagi, that's a sacrifice.
But we are made by means of our habit force. Kung ano ang magiging habit mo, yun ang magiging buhay mo. Kailangan maging habit ng mga Jesus Christ members ang kalinisan. Orderliness at kalinisan ang kailangang maging buhay natin. Pagka umaga, mga kapatid, kailangan may oras talaga upang maglinis lang ng bahay. Maglinis ng kwarto, maglinis ng CR, talagang iskrabin yung CR, talagang iskrabin ng kwarto natin, lahat ng marumi, alisin, tapos labhin natin o kaya ipalaba natin o kaya kung walang maglaba dyan, itapon ninyo. Wag naman. Kailangan lang malinis talaga tayo. Amen? Yan talaga ang kailangan maging buhay ng mga Jesus Christ members. Kahit doon ka pa sa squatters area nakatira, kailangan you will outshine everybody around you. Kung sila ay marumi, pabayaan mo. Basta yung natutunan mo sa mga salita ng Diyos, yun ang gawin mo. Kailangan maging malinis ka. Kahit balong-balong lang yung bahay mo, kahit maliit yung bahay mo, pagka binisita, ang bahay mo ang pinaka-example doon, pinakamalinis doon. Amen. Yung anak mo, kahit mga hindi masyadong marangya, yung mga baro na, pinakamalinis naman. Malinis kayo. Diyan mga kapatid, naluluwalhati ang Panginoon. Nag-iiba ang paningin ng tao sa iyo at sinasabing, yan talaga nakakaunawa sa kanyang pinasukan. Yan talaga ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. You are now a sacrifice before Him. Isang sacrifice ang kalinisan. Sasabihin ko sa inyo totoo. It is not easy to become clean every day and to maintain that cleanliness in our bodies, in our homes. Ngunit ang pagiging marumi, walang sacrifice na gagawin. All you have to do is live every day. Leave it alone. Pabayaan mo na lang. Tingnan ninyo mga kapatid, ang damo dyan, tumutubo na walang nagpapatubo niyan. Hindi mahirap patubuin ang damo. Pero yung santan, ang hirap patubuin ng santan. Pero maganda naman pagka tumubo, ano? Yung mga damo dyan, nakikita ninyo? Mahirap patubuin yan, mga kapatid, yung damong inaalagaan natin. Pero yung damong hindi mo inaalagaan, yung may mga tinik dyan, yung mga sampinit dyan, yung mga matinik na damo dyan, hindi mahirap patubuin yan. Tumutubong sarili nila yan. It's the same thing with our own lives. Kung wala kang sacrifice na ginagawa, hindi mo ginagawang sacrifice ang sarili mo, hindi mahirap yon. All you have to do is wake up in the morning, eat, and then do whatever you want to do. But if you are a sacrifice, paggising mo, am I acceptable before God when I pray? Am I acceptable before my fellow man? Am I glorifying God when I leave this house? Yun palagi ang tanong mo. Am I acceptable when I am in my home? Nasa sa bahay ako ngayon. O pagkatapos nananalangin din ako dito, gusto ko bumisita rin ang presensya ng Diyos dito, kaya pala wala akong presensyang naririnig sa bahay na ito. Alam ko na pala ang dahilan. Ang bahay ko pala ay marumi. Ang bahay ko pala hindi sanctified. Pagka na-sanctify yung isang bahay, magiging malinis yun sa espiritu at sa literal na pagkalinis, magiging malinis yun. Hallelujah, hallelujah. Now, when you do this, you are acceptable to God and this is your reasonable service. Meron ka ng isang paglilingkod sa Kanya. Yan ang paglilingkod na tunay. Kalugod-lugod ka na sa harap ng Diyos ngayon. Ginawa mo ng kalugod-lugod ang sarili mo. Mga kapatid, acceptable ka na sa Kanya. Meron ka ng paglilingkod. Sapagkat ang dapat maglingkod sa harap ng Diyos, yung tinatanggap lamang niya. Tingnan ninyo, no? Lahat kayo nag-apply. Kaya sinabi ng Panginoon, many are called, but few are chosen. Yung chosen lamang, ang pinili lamang ng Diyos, ang may karapatan na maglingkod sa harapan niya. Kaya napakarami na backslide. Sapagkat ang buhay nila ay hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Hindi natanggap. Kaya nawawala rin naman sila sa pananampalataya. Pero pagka ikaw, hindi ka lang tinawag, hindi ka lang nabaptize, kundi chosen ka pa, tumanggap ka na pa ng Holy Spirit, at meron ka pang selyo ng Holy Spirit sa buhay mo, ikaw ang binigyan niyang karapatan upang maglingkod sa kanyang harapan. Sapagkat bawat makita ka ng Panginoon, yan, acceptable yan, sapagkat tinanggap ko na yan. Hallelujah! Pagka tinanggap ng Panginoon, when God gives you the nod of your life, tiningnan ka niya pagkatapos, sinabi niya, gumano ng Panginoon sa iyo, you are acceptable before Him.
Yan ang hinihintay ng Panginoon na papasok sa kanyang santuario at pagkatapos magsasamba sa kanya sapagkat talagang acceptable sa kanya yan. Acceptable talaga, tinatanggap ng Panginoon yan. I accept your sacrifice. I accept your worship. I accept your praises. Kaya sinasabi niya, God is a spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And they that the Father is seeking after, those that worship God in spirit and truth. Yun ang hinahanap ng Panginoon na magsasamba sa Kanya. Acceptable talaga tayo sa Kanyang harapan. So if you have any vices and you worship God, you are not acceptable yet. Ayaw ng Diyos ang marumi na sacrifice sa harapan niya. Kailangan ikaw ay maging banal at kalugod-lugod, kaaya-aya sa Kanyang harapan. Everybody say amen. Okay. Meron ka ng paglilingkod sa Kanya. Meron ka ng lugar sa Kanyang kaharian. Alam ba ninyo tayong lahat, kung pupunta kayo sa langit, ang bawat isang accepted sa harap ng Diyos, merong lugar sa langit may pangalan. Meron kayong upuan doon sa long table ng Panginoon na kung saan gagawin ng the marriage supper of the Lamb. Napakataas na lamesa niyan. Bawat isang acceptable, merong upuan doon. At may pangalan ng upuang yon. Pag-accepted ka. May upuan ka, pagkatapos invited ka, pagkatapos mga kapatid, may pangalan ng upuan mo. Kaya tayong lahat, kailangan may lugar sa kaharian ng Panginoon. Dito, this is an extension of God's heavenly kingdom. This is God's earthly kingdom, but this is an extension of His heavenly kingdom. Kaya kailangan dito, magkaroon ka rin ng ministry na accepted ka. Pagkatapos, meron kang pangalan sa harap ng ating Panginoon na hindi na mabubura pa sapagkat ikaw ay tinanggap na sa paglilingkod mo. Hallelujah. Paano ka matatanggap? Ang qualification ay katulad din naman ng qualification ng mga pagtanggap sa langit. Kailangan dito, ikaw ay banal, kaaya-aya, at yan ang iyong paglilingkod sa Kanyang harapan. It is important to worship God, and we are not being fulfilled in God until we serve. If you don't have the right to serve, and then you are not fulfilled because you are not accepted. What is worship anyway? It is our response to the holiness and presence of God. Therefore, it is only reasonable or logical that we would want to serve Him in response to His holiness and His presence. It is not some kind of ritual like the sacrifice of the heathen. It is what we would expect to do in response to the Lord. We are here as committed followers of Jesus Christ. We must not only commit ourselves, but we must be wholly acceptable before God, and we must have a reasonable service. Ang ating paglilingkod matatanggap, ang ating mga commitment matatanggap, tapos bibigyan tayo paglilingkod sa Kanyang harapan. Pagka tayo may paglilingkod na, praise the Lord. May right na tayo na pupuri sa Kanya at sasabihin, praise God, purihin ka Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah! Alam ninyo, ang commitment, meron ding mga demands ang commitment. You don't commit only, but there are demands of commitment. Lahat ng mga estudyante ng Biblia ay magsabing, praise the Lord. Lumalalim ba kayo sa mga salita ng Diyos? Ang iba ngayon, natutulog na, nasa mga bahay na nila, kaya pag gising nila sa umaga, wala silang natutunan sapagkat hindi sila nagsasacrifice. Natulad ninyo, commitment na ninyo, pumunta dito ng Thursday. Tapos ang iba sa inyo, pagka naging alas 10 na pag-uwi natin, uuwi kayo, mag-alauna, alas 2 na. But you made a commitment that I would go to church on Thursday and listen to the preaching of the Word of God and eat of the words of God, that I become mature and acceptable before Him. Hallelujah! May mga demands ng commitment. We must exercise responsibility. That is one demands of commitment. Pagka may commitment ka, may responsibilidad ka. I commit to serve God and I commit to support the programs of the church. What are the programs of the church? One program of the church is the evangelistic trust of our church throughout the Philippines and throughout the world. Ano ang evangelism trust natin? It's through our television ministry. What are we fulfilling when we are obeying that evangelism thrust of the church, when we are supporting that?
we are obeying the commands of the Lord to go into all the world and preach the gospel to every creature. Sinusunod ba natin ang utos ng ating Panginoon? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang magandang balita. Humahayo tayo sa mga sandaling ito at pinangangaral natin ng magandang balita. Once we are committed to a cause, we must shoulder the responsibility. May kausa tayo. May kausa tayo na ang magandang balita may pangaral sa lahat ng mga pamamahay. Di lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Will you shoulder the responsibility? Mga kapatid, sa responsibilidad na ito, na inyong pinasukan sa commitment na ito, meron tayong kausa at meron tayong responsibilidad. Amen? Are you enjoying this ministry? All those that are enjoying the prosperity of this ministry says, praise the Lord. You won't be enjoying the prosperity of this ministry without people that are shouldering the cost and the responsibility of this ministry. Kaya lahat ng members ng Jesus Christ, especially sa Central Church ng Davao, silang lahat ay mga partners in missions ng inyong pastor. You are my partners who are shouldering the responsibility. Sapagkat may kausa tayo. Will you continue on that commitment? Ang lahat ng magpapatuloy sa commitment na yan, purihin natin ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, walang isa naman pinipilit dito upang gumawa ng anumang bagay. Hindi sapilitan ang ating commitment sa Kanya. Hindi tayo pinipilit naggawin ang isang bagay. It is a decision we each must make. When we accept Christ, we accept responsibility in His kingdom. Once we have decided on our priorities, we need to pursue those priorities with diligence. Okay? We have decided. It is out of our own volition that we have decided. And we each had made a decision for Christ. Then when we accept the Lord Jesus Christ, we also accepted the responsibility in His kingdom. Anong karya niya dito sa lupang ito? Lord, let Thy will be done in heaven and also on earth. May mga responsibilidad tayo bilang anak niya dito sa kanyang kaharian. Anong mga responsibilidad ang mga anak niya nasa sa langit ngayon? Ang lahat ng angels ngayon busy sa paggawa ng bagong Jerusalem. Lahat sila inihahanda ang mga kwarto natin sa bagong Jerusalem. All the materials there are being gathered. Yung mga diamonds, yung mga brilyante, ang mga mamahaling bato, ang mga gold, lahat. Yun ang responsibilidad nila. Gumagawa sila ng napakaraming baro para sa mga anak ng Diyos. Seamless, yung walang tahi ng mga baro. Merong sa langit, merong construction department din. Meron ding tailoring department, mga kapatid. Na ang lahat sa construction department, mga angels, lahat, silang gumagawa ng mga daan na napakaganda. Pure gold yon. Yung mga bahay natin, silang nagsushoulder. According to the wealth that we gather here through our worship and through our service to God, yun ay may physical equivalent ng gold na naipoproduce doon sa langit. Pagkatapos yun ang ginagawa para sa bahay mo. Pagkatapos, mga kapatid, ang paglilingkod mo, depende yun kung saan nakapwesto yung bahay mo doon. Kung anong paglilingkod mo dito, kung gaano kakalapit sa kaharian ng Diyos, sa Kanya, ganon din kalapit ang bahay mo doon sa Kanyang trono. Yan ang responsibilidad nila doon sa langit. Ano man ang responsibilidad natin dito? Ang responsibilidad natin dito ay upang ipalaganap ang magandang balita, suportahan ng lahat ng mga anak ng Diyos, at pagkatapos, luwalhatiin siya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Glorify God, sabi niya, dito sa Kanyang mga banal na salita. So that people may see your good works and glorify God which is in heaven. Kaya, itong ginagawa natin, ito ay considered na good works. Itong mga ginagawa natin. So, when people pass by here, natitempt sila na pumasok dito, and then they see our church, they glorify God. They glorify God. Yung mga pari, pumupunta dito, they glorify God. Kahit sila inaangkin nila, Pastor Kibuloy, nasa sa Diyos yan. Meron isang Amerikano pumunta dito, isang obispo, noong Thursday din yon. Pagkatapos mga kapatid, alas 4 pa, nandito na sila. Nung pumasok sila, pumunta siya dito. Anong nangyari sa kanya? Napaluhod siya at napaiyak dito. Sabi niya, oh, the house of God. Praise the Lord. He glorified God. Natutupad yung sinabi ng Panginoon, so that the people may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
Yan ang responsibilidad natin habang naririto tayo. It is our responsibility to obey Him and to glorify Him. Responsibilidad natin yun sa karya ng Diyos. It's our responsibility to give our tithes. So, we can be blessed. We bless the work of God and we also, in turn, be blessed individually. Yan ang mga responsibilidad natin. Papasukan ba natin ang responsibilidad na yan? That's why people that are here should have a commitment. If you don't have a commitment, then you are not considered to be a part of the body of Christ. Ang bawat isa sa atin mayroong responsibilidad. Ang bawat sa atin pumapasan. Alam niyo mga kapatid, mayroong mga simbahan nakita ko, yung pastor nila araw-araw tumatanda. Bakit? Sapagkat lahat doon nagpapapasan. Hindi sila tumutulong upang pumasan sa mga responsibilidad sa karya ng Diyos, sila lahat nagpapapasan. So, tumatanda yung gawain nila, tumatanda naman yung pastor nila, at walang nangyayari, hindi naluluwalhati ang Panginoon. Dito, kaya nating pasanin ng lahat. Bakit? Maraming tagapasan dito. Amen? Hindi lang ang pastor, yung lahat ng mga mothership dito, mga matatanda na sa pananampalataya, kasama kong pumapasan yon. Mga burden bearers sa harap ng Diyos. Kaya, kahit napakaraming mga anak ng Diyos, na bagong mga anak niya, yung mga bagong anak niya, pasanin natin yon. Yun ang ministry natin. Yun naman ang ministry nila upang alagaan. Ang ministry naman natin upang mangalaga. Hindi tumatanda yung pastor niyo, lalong bumabata. Bakit? Sapagkat marami akong mga kapatid, nakasama ko na sa commitment na ito. Sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter, lovest thou me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. When you feed the sheep of God, that's a responsibility. You don't only feed them with the words of God, you feed everything and every areas of their life that they have a need of. You feed their emotional, you feed their mental, you feed their spiritual. Lahat ng areas ng buhay nila kailangan na-feed yun, mga kapatid. At ang kasagutan ay mga salita ng ating Panginoon Diyos. Responsibilidad natin yun. We have a responsibility to the poor. Kaya meron tayong ministry to the poor. Are you shouldering that responsibility? Kung dumadaan ba sa inyo ang ministry to the poor offering box, magkano binibigay ninyo? Ministry to the poor, poor din ang aking ibibigay. Ito, 10 centavos. If you have the money to do so, when the ministry to the poor offering box goes around, patas magbigay ka, bigay mo yung pinakamaganda. Sapagkat hinahati-hati natin yon. Sa halimbawa, one Sunday, merong 4 na pangangailangan. Patapos ang offering natin is 500. Hahati natin yon sa may 4 na pangangailangan. Kawawa naman pagka nahati na yon. Mabuti kung isa lang may pangangailangan. Everybody say amen. We have a responsibility to feed the poor and to help our poor brethren in the Lord. Responsibilidad natin yon. Marami tayong responsibilidad, ano? Pero masaya tayo. Bakit? Sapagkat ang commitment na yan, ginawa natin na hindi tayo pinilit. Ngayon, ginagawa natin yan ng buong lakas, ng buong puso. That is how we serve God. Serve God, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Do it for the Lord. Not as unto men, but as unto God. This is your service. We must exercise selflessness. Alam tayo magsabing we must exercise selflessness. Sacrifice is sacrifice. By definition, it involves forsaking our own will and desire. We are not pleasing ourselves. We are pleasing the Lord and pleasing those that we serve. Kaya ang sacrifice talagang sacrifice yan, mga kapatid. No, it involves forsaking our own will and desire. John the Baptist said, I must decrease in order that He might increase. Ang Panginoon ang siyang tataas sa buhay natin, tayo naman hindi na nakikita. Ang nakikita sa atin ang Panginoon. Selflessness. Jesus was committed in this way. In Gethsemane, He had a servant's heart. He was committed to the will of the Father. He determined to do whatever the Father asked Him to do. Not my will, sabi niya, but thine, Father, be done. 3 beses yun, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Now, commitment is crucial in times of testing. Committed ka ngayon.
Naku, napakadelikado ng commitment na yan. Lalong-lalo na pagka isinilalim sa isang pagsubok. Kung minsan ang commitment, nagbabago yan. Amen? Nagbabago ba yung commitment ninyo? Especially when it goes through a testing. Yan, mga kapatid, ang isang bagay na dapat nating malaman. When Moses was at the Red Sea, for example, why did he not quit and go back to Egypt like all the clamor of the people, of the multitudes that were with him? Moses, it's just easy to go back and become slaves in Egypt again. Instead of dying here, there are no graves in the desert, in the wilderness. Why don't we just go back and be slaves to Pharaoh again? Si Moses may commitment. Sinabi niya, I am chosen as God's leader for this people. I might as well die in the hands of the Lord despite of all of these hardships and testings. Hindi ako babalik sa Egypt. Magpapatuloy ako. Do you have that kind of commitment? Especially when you are under the fires of testing and trials. Pakasiguruhin ninyo yung commitment ninyo, mga kapatid. Napakarami bumibitaw sa kanilang commitment. Ganyan pala. Meron nga mga worker dito eh. Nung pinaraan na testing ang worker, anong sinabi ng isang taga Surigao? Pastor, mabalik na lang ko sa Surigao? Yan naman. Habi na ako, ayahay mag-worker. Mabalik na lang daw sa Surigao kay abi niya ayahay ang mag-worker. Nga naman. Bakit, mga kapatid? Kasi nung naging worker na siya, biro niyo yung worker, gigising yon alas 4:30 ng madaling araw. Pagkatapos may mga work schedule, may mga intercessory prayer schedule, may mga guard schedule. Pagkatapos merong mga, ang tawag yan? Basta marami. Pagkatapos, hindi nila alam kung anong oras sila gigisingin sa gabi. Then, marami. Pagkatapos, kailangan gawin mo ang lahat ng kalooban ng Panginoon habang sumusunod ka at habang nag-sacrifice ka, susundin mo yung kalooban ng Panginoon. Hindi mo masusunod yung kalooban mo habang naririto ka. Sabi nung taga Surigao sa akin, Pastor, uuwi na lang ako dahil akala ko masarap maging worker. Sabi na ako, gayahay mahimong worker. Lisod man di ay. So, taga na magpamilit eh. Bye-bye. Kumusta na lang ko sa Surigao? Gusto ba ninyo mahimong worker? Kisay gusto mahimong member? Sa lugas ng pagalagad. Sinong gusto maging follower ni Jesus Christ dito? Mga kapatid, dadaan kayo sa isang kapagsubukan. Magpapatuloy ba kayo sa inyong commitment sa Panginoon? Diyan masusubukan kung ang inyong commitment ay totoong commitment. We do not have commitment to quit. We have to commitment to go forward. We stand back. We stay away. Our commitment is sure to be tested, but it will ensure that we stay in the course. I've committed myself to the Lord. Di ako pinilit, kundi yan ay isang kalooban ko sapagkat alam ko na ito nga ay tunay na daan ng ating Panginoon. Si Noah, he was committed to God and then he endured the tests. May mga peer pressure. The people of his day were all against him. They were all against him. They laughed and made fun of him. We will find that our commitment will be tested in this way. People who do not share our faith will ridicule us. May mga peer pressure sa ating society. Yung mga kaibigan mo, tatawanan ka. Sabihin mo, sisira pa yung ulo mo. Tapos, pagtatawanan ka. Sinusubukan ang ating mga commitment sa pamamagitan ng mga bagay na ito. At pagkatapos yung mga taong hindi natin katulad sa pananampalataya, mga kapatid, they will ridicule us. Hahanapan ka nilang butas na masama. Hahanapan ka nila ng mga kasalanan na hindi mo ginawa. Tapos, pagsasabihan ka ng masama, lalo-lalo na sa talikod mo, talikuran mo. Lahat ng masamang bagay, sasabihan ka. Anong gagawin mo? Atras ka? Huwag mong pansinin yan. Magpatuloy ka sapagkat ang Panginoon ang sinusunod mo. You will also encounter human reasoning. You will encounter human reasoning.
It had never rained until then. He was believing something that was outside of his experience. There will also be times in our experience when we will wonder if what we are doing is crazy. Inayin niyo sa panahon ni Noah, hindi pa umulan. Sabi ng Panginoon, uulan, babaha. Now, this has never been in his human experience. This is beyond him. Hindi pa niya naranasan ito. Pagkatapos sinasabi niya, hindi pa rin naranasan ng mga tao, mga kapatid. May mga panahon, iisipin mo, ikaw mismo mag-iisip, hindi ko pa naranasan ito. Kalokohan siguro ito. Baka kung minsan naiisip ninyo yan. Sabi ni Pastor, ganito raw ang rapture, ganun daw. Hindi pa naranasan ng tao yan. Ngunit mga kapatid, sapagkat hindi naranasan ng tao, hindi ibig sabihin na yan ay walang katotohanan. Hindi pa umulan sa panahon ni Noah. Sinabi niya, uulan, babaha, at ang arkang ito, ang siyang tatayo lamang, ang makakapasok dito, ang siya lamang maliligtas. Anong sinasabi ng iba doon? Silang daw maluwas, taka lang iskibuloy. Ambut mong pasabot, kamu rin maluwas. Kami dili. Amo, nanga-cult yun ka. Ay, ibig mong sabihin, Noah, ikaw lang maliligtas. Ikaw lang gumagawa ng, walo lang kayo. Naloloko ka na siguro, Noah. Patapos sabihin mo, uulan, saan ang ulan? Hindi pa tayo nakaranas ng kung ano ang ulan. Baha pa kaya? That's beyond the experience. Ang sinasabi ko ito, mga kapatid, mararapture na buhay, yung qualified lang sa buhay ni Jesus Christ, yung nasa butil ng pananampalataya, titipunin sila ng Panginoon bago dumating ang araw na yun. That's beyond our human experience. Wala pang nagtipon dahil sa pananampalataya ng 3 milyon o 4 na milyon sa isang dako? Wala pa. Pero magpapatuloy ba tayo sa ating commitment? Na yan ay mangyayari sa araw. Nung nangyari na sinasabi ni Noah, anong sinasabi nila? Totoo pala. You know, people's mind are very easy to change. Madali. Yung nasasabing kalokohan yan, yun din ang magsasabing, totoo pala yan. Sa atin din ngayon, when you are undergoing trials because of human reasoning, don't lose your grip on your commitment. You just continue and say, Lord, I'm still committed. Magiging kalaban mo rin yung human nature mo. Human nature mo. Magiging kalaban mo rin yan. Bakit? Because nobody likes being laughed at. No? Hindi mo gustong pinagtatawanan ka? He knew what he had to do and he stuck to it. Noah did. Alam ni Noah kung ano dapat niyang gawin. Pagkatapos, ginawa niya kahit pinagtatawanan siya. Kahit pagtawanan pa tayo ng sanlibutan, kung alam natin ang kalooban ng Diyos, gagawin pa rin natin. Kahit sito pang tumawar yan, gagawin ko pa rin. When I was in Villamor Street, I know the will of God. I know what His plan were. Ginagawa ko pa rin. Pagka nagko-convention kami, lahat ng mga mata nasa sa akin, tumatawa. Mga kapatid, hindi ko nakikita yung mga matang yun. Ang nakikita ko, yung mata ng Diyos at ang kanyang kalooban sa aking buhay. Papatuloy pa rin tayo kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Si Abraham, ganon din. God calls him to leave home and go to a place that He would reveal to him. He went without knowledge. It was faith commitment that he had. Kaya si Abraham, tinayo si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Hindi niya lang kung saan siya pupunta. Biro ninyo. Kayo, kung tatawagin kayo, alam niyo kung saan kayo pupunta. No? Alam niyo. Tinawag kayo ngayon, alam niyo kung saan kayo pupunta. Saan kayo pupunta? Sa langit. Si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sumunod pa rin siya dahil boses ng Panginoon. Susunod pa rin ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? Ang ating mga pananampalataya ay susubukan. Kung tayo, mga kapatid, ay magbabago o hindi sa ating commitment. Yung mga walang commitment, yun ang mga tinatawag dito sa banal na kasulatan na temporary ang kanilang pananampalataya. They have temporary faith. When they heard of the Word of God, they receive it with gladness and joy in their hearts. Talagang masaya. Ngunit nang lumitaw na ang mga kapagsubukan, ang init ng araw sa kanya, dahil wala siyang kalaliman, hindi siya malalim sa kanyang commitment, biglang-bigla mga kapatid, anong nangyari? Nanlumos siya, wala na siyang gana, no more spiritual appetite to listen to the words of God, no more spiritual appetite to continue that course. Tapos, natuyo at pagkatapos ng lanta at pagkatapos namatay. Temporaryong pananampalataya. We are not called to have a temporary faith. We are called to have a lasting commitment.
Commitment ang importante sa harap ng Diyos. Our commitment is a faith commitment. We can never be 100% sure that what we are doing is right. Abraham didn't have a Bible or a preacher to tell him about God. Tingnan niyo. Baka hindi mo alam na may mga panahon na magtatanong ang isip mo, totoo kaya itong pinasukan ko o hindi? Ito kaya ay sa Diyos o hindi? Si Abraham walang nagtuturo sa kanya, walang mangangaral, at wala rin nagtuturo sa kanya. Kundi ang boses lang ng Diyos ang tinawag. When God called me, nobody was there to teach me but the voice of God. It was only the voice of God that kept me. It was the miracles of the revelations of God that kept me. Sometimes I'm wondering if what I am doing is of God, if what I'm doing is of myself only, if I'm going crazy or something. Yun ang iniisip ko. Hindi ko alam, 100% sure kung ito nga ba ang daan. After 1 year ko pa nalaman yun, mga kapatid. Kuminsan, sa ating mga pananampalat commitment, may mga panahon na ganyan ang pumapasok sa isip natin. Ngunit, sabagat alam natin na pinasukan natin katotohanan at boses ng Diyos at mga kalooban ng Diyos, susunod pa rin tayo, katulad ni Abraham. Si David, ganun din. Sumunod din si David, mga kapatid. When he was looking after the sheep, what did he do when a lion or a bear came near the sheep? He had a responsibility to the sheep. He could not run away. He had to stay with them and fight. Yan ang responsibilidad ni David. May commitment siya na ipagtanggol ang kanyang mga tupa. Kahit na ikamatay ng buhay niya, mananatili ako. Kahit anong mangyari, mananatili ako. Kung nasa Villamor Street ako, my commitment was tested sapagkat 1984, 85, 83, 84, 85, napakarami rebelde mga kapatid. Binibisita tayo araw-araw dyan. Our tithes was very small at naghihirap tayo sa financial because we are still growing. Tapos, there was an offer made to me by a missionary and he said, if you come to Manila and join me in my ministry, you'll be living in my penthouse and I'll give you a 15,000 salary a month. Free car. You don't have to have a problem of taking care of a church. Wala ka ng problema ng ganyan. Sama ka lang sa akin. So, may mga rebelde. Tapos mahirap ang buhay mo. Sinong hindi kakagat sa 15,000 a month? But I went to my room and I prayed to God, is this your will? The Lord said, no, it's my will for you to stay. Amen. I stayed. Nabi ko sa kaibigan ko, it's not the will of God that I go there. Thank you for your offer. It was very good offer. It was a very tempting offer, but I cannot accept it because it's not the will of God. You know, on the other end of the phone, you know what voice I heard? The missionary said, are you crazy? Are you crazy? I'm offering you this because you are my friend. Upang umalis ka na sa problemang yan. Tapos bigay mo lang sa iba yan, wala namang member dyan. But when I asked the Lord said, it's not my will. It's my will for you to stay. So I stayed. In spite of all of the problems, lahat ng problema naroon, ako ay nanatili pa rin. Commitment yun natin, mga kapatid. Are you committed to follow the Lord? Ano man ang mga trials na dumating sa buhay mo, basta't alam mong yan ay daan ng Diyos, magpatuloy ka, sapagkat ang commitment na yan ay mananatili kung ang commitment mo ay galing sa Diyos. Man's problem is always looking for a way out. When you have a responsibility, you are not looking for a way out. If it is possible to take the blame, you are going to take it. Yan, mga kapatid, ay isang sign ng commitment ng isang tao. Tingnan niyo sa mga, pag may kasalanan, hindi kayo tuturo. Lalo na kung may ginawang kasalanan, may nabiyak na baso. Tinanong mo yung maid, di limang ko nagbuwa ka na. Tanungin mo yung isa, di ako nagbiyak niyan. 5 tao sa bahay, nahulog ang baso, wala nakabiyak, wala rin nakakita kung paano nabiyak. They are always looking for a way out. Hindi na talaga aangkinin yun. Kahit aangkinin mo na lang, kung ikaw talaga nakabiyak, ako nakabiyak. It's not the end of the world, it's just a glass. Pero nakikita mo yung human nature nandoon, mga kapatid. Man is always looking for a way out. But when we have a responsibility, we are not looking for a way out. We are looking at our commitment. I'm committed, life or death,
I will accept it like David. Hallelujah. He is always making excuses so that he can quit when the going gets tough. Ito ang mga taong walang commitment. They are always looking for excuses when the going gets tough. No? Pagka mahirap ng buhay sa pananampalataya, lalo na kung may mga trials na, palaging humahanap ng mga excuses upang siya ay huminto na. Tapos hihinto na, magbabakasyon muna ako. Pagka ikaw walang commitment, hindi ka makapagpapatuloy sa paglilingkod na sumasama sa Panginoon. Sapagkat ang makapagpapatuloy sa pagsama sa Panginoon ay iyong mayroong commitment lamang. Ang lahat na may mga commitment, magpatuloy kayo. Kaligtasan ang naghihintay para sa inyo.